Hello Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, yung first card ni Leo, we have the Emperor. We have the Six of Pentacles, and we have Death Energy. So, maganda to. This is napipick up ko dito, baka ang iba sa inyo, you're going to start to be, to have a stable job, or stable na income, yung ganon, no? So, magkakaroon kayo ngayon ng magandang ganap, no? Pagdating sa inyong kaperahang aspeto. Kasi, this is time for prosperity with the Six of Pentacles. This is time for prosperity. There are some money, some amount of money, no, na dadating, papasok. This could be a windfall of money, maaaring kung saan galing yan, ano, depende yan sa inyong sitwasyon. But yeah, there is going to be some windfall of money coming in. At uh, yung money na to nagpaparating sa inyo, ano, hindi lang ito para sa'yo, Leo. Kung ano man ang dadating na pera sa inyo, yung yung parang siguro it's ano din kasi kayo, very compassionate din kayo, matulungin din kayo, eh. Kaya kung ano man ang dadating or kung ano man ang dumadating na blessing sa'yo, you always make sure na meron kang mapagse-sharean. You always make sure na meron kang pagbibigyan. You always make sure na kung merong humihingi ng tulong sa'yo or kung alam mong merong nangangailangan ng tulong, o ikaw na din yung nagkukusa, 'no, na magbigay, na mag-share. Gano'n kayo. Kaya naman bini-bless din talaga kayo ng universe, 'no, bini-bless din kayo. Kasi nga yung intentions mo is not only mapaganda yung buhay mo, mas maging maayos ang buhay mo, kundi makatulong ka din sa iba, makapag-create ka din ng magandang buhay para sa iba, yung gano'n ba? So we also have the Emperor energy. So yun na nga, baka meron magkakaroon na kayo dito ng stable na source of income. Maaaring sa ngayon makapagsimula ka na din na makapag-build or makapag-establish ng inyong, makapag-lay ng solid foundation sa inyong ano, money, career, and finances, yung ganyan, no? So, pupuwedeng may gano'ng ganap dito for some of you, Leo. Also, this is a time also of organization, no? So baka ang ganap din ng iba sa inyo, baka puwedeng maglilinis din kayo o puwedeng mag-o-organize kayo, yung sa physical living space ninyo, baka mag-aayos kayo, 'di ba? Aayusin ninyo na maging ano, organisado ang lahat, puwedeng gano'n. Or mga bagay-bagay sa buhay mo. 'Di ba? Baka kasi in the past or in the recent past, baka merong mga bagay kayo na nani-neglect, baka meron kayong mga bagay na na-overlook, napabayaan niyo na, ganyan. Pero ngayon, maaasikaso mo na siya, maaayos mo na siya, 'no? And also, maaari din ang iba sa inyo dito, Leo, is going to be, ah siguro baka magiging tatay na kayo, 'no? Kasi ano ngayon, si Emperor is also a father figure, a father archetype. So, pupuwedeng magiging tatay na kayo or pupuwedeng meron din kayong baka meron kayong mga importanteng pakikipag-usap na gagawin, na sa tatay ninyo, 'no? Baka meron kayong mga discussions na gagawin with your father, puwedeng gano'n. With the death energy is about ending and beginning. So, meron ditong mga tatapusin kayo. You're going to sever ties, with someone or with something or with a situation. Meron kayong puputulin connection, no? Sa ibang tao. Alright? So, pupuwedeng ibang tao or bagay, 'no, na alam mong hindi na 'to ng highest good mo, kaya puputulin mo na yung iyong connection with them. Puputulin mo na yung connection with those people or with those, mga bagay na yun, 'no. Maaaring talagang parang decluttering din ang gagawin ninyo sa buhay. Sa ngayon,
ah, tama 'no, kasi si Emperor ano 'to, organization, 'di ba? It's about organization. So ngayon, kasama na 'yan 'no, yung pagde-declutter ng space mo, pagde-declutter ng buhay mo, 'di ba? So in a way talagang parang reorganize mo ang lahat-lahat sa buhay mo. So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. So, what else? We have number 45, repairing the veil, forgiveness. Ayan. So, mayroong pagpapatawad na gagawin kayo, Leo. Maaari na it's either kayo yung magpapatawad or pupuwedeng ang iba sa inyo, baka kayo yung hihingi ng kapatawaran ng kung sino man, 'no? So, yeah. But this is good, 'no? Either way, this is good. Kasi ikaw man ang hihingi ng kapatawaran or ikaw ang hihingian ng kapatawaran, either way magiging maluwag ito sa dibdib mo kasi kumbaga mawawala ng anong tawag dito, maaalisan ka ng tinik sa dibdib, 'di ba? Mawawala yung tinik sa dibdib, parang gano'n. Kaya this is good, you know? No, it's not an easy thing to do, 'di ba? It's not an easy thing to do. You really need courage as well, para humingi ng tawad or, magpatawad, 'di ba? Both kailangan ng strength, ng inner strength for you to be able to do that. It's not an easy thing to do, pero gagawin mo 'yan. Kunyari ikaw yung magpapatawad, 'di ba? Gagawin mo 'yan because malaking tulong na 'yan sa'yo 'no, na magpatawad ka. Even if the person is not sorry about kung anong ginawa niya, even if the person na nakagawa sa'yo ng hindi maganda, eh, hindi mag-apologize sa'yo. Pero yung ikaw mismo, sa sarili mo, gusto mo ng patawarin siya para na matanggal na yung bubog sa iyong dibdib. Now, you're doing this favor sa sarili mo, hindi para sa kanya, hindi para sa kanila. Okay? Kasi para makapag-move on ka na, kaya papatawarin mo na siya, 'di ba? So, this is good. And also kung ikaw naman ang hihingi ng tawad, so malaking ano din ito, patawarin ka man or hindi, makakaluwag na 'to sa inyong dibdib kasi alam mo na nagawa mo na kung ano ang dapat mong gawin, na mag-apologize ka, mag-sorry ka, 'di ba? So, we have new beginnings. This could be a new beginning in that relationship. Okay? Kasi pupuwede na yung pag-forgive na 'to, pupuwedeng meron ditong reconciliation, 'no? Pupuwedeng sa forgiveness na 'to magkaroon ng reconciliation dito, magkaroon ng compromise. So, in that case 'no, kung merong ganiyang sitwasyon, then definitely you will be able to start 'no, siguro bibigyan mo ng pagkakataon ang tao or yung taong yun at ang yung relationship mo with that person another chance 'no, na makapagsimulang muli. Kasi pupuwede rin na yung taong ito, kung sino man 'yan, 'no, pupuwedeng person mo, pupuwedeng magulang mo, pupuwedeng kaibigan mo, or kung sino man ano, ang nagkaroon kayo ng hindi magandang sitwasyon, maaari na bibigyan mo ng pagkakataon yung taong ito na makabawi sa'yo or makabawi sa inyong relationship. Kaya yung new beginning na 'to could be related to that. Since we also have the death energy, pupuwede rin ng new beginning na 'to, could be a new beginning in any area of life po. Puwedeng bagong trabaho, baka magsisimula ka ng bagong trabaho, baka magsisimula ka ng bagong level of, commitment with your person, 'di ba? Kasi baka nagkaaway kayo, ganyan. So, yun, baka yun din ang sisimulan ninyo. Or it could be anything, it could be something else 'no, na sisimulan mong bago. So, we have number 2, radical acceptance, 'no? So, feeling ko dito, related yan dito sa forgiveness energy. Kasi, when there is acceptance of what happened, 'di ba? Kung tanggap mo na ganun talaga ang nangyari, ganun talaga, hindi tayo perfect, 'di ba? Meron tayong mga pagkakamali, nakakagawa tayo ng mga pagkakamali. So, baka related ito dito. 'No? Kaya kayo matututong magpatawad kasi tanggap mo na. Natanggap mo na sadyang gano'n ang buhay, 'di ba? May mga tao, hindi tayo perpekto, no one is perfect, 'di ba? Kaya pupuwede talaga na matanggap mo na nagkamali, nagkamali sa'yo yung taong ito, pero gusto mo ng mag-move on from that situation, from that
pag-aaway, galit, whatever, no? Kaya tatanggapin mo na. You are going to uh, accept what happened. You are going to accept that that person also is not perfect. Diba? Yung ganon. Kaya makakaluwag-luwag na ang inyong pakiramdam and you will be able now to move on with your life. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.